Una sa ating mga balita, tiwala si Pangulo Aquino na magpapatuloy ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa kanyang pagsasalita sa ika-40 anibersaryo ng NEDA, pinapurihan ng Pangulo ang magandang trabaho nito na anya'y malaking tulong sa pagsigla ng ekonomiya ng bansa. Ang detalye mula kay Rocky Ignacio, live mula sa Malacanang. Maraming salamat, Cathy. Balik trabaho nga si Pangulo Aquino matapos ang matagumpay na pagdalo sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Sa kanyang pagsasalita sa ika-40 anibersaryo ng NEDA, tiniyak ni Pangulo Aquino na patuloy ang pagsigla ng ekonomiya. Kumpiyansa rin si Pangulo na malalampasan ang 5 to 6% economic growth target ng bansa. Patuloy ang pagpapakita ng katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas. Si Pangulo Aquino ibinida ang pagtaas pa ng level sa pagbubukas ng stock market index. Nagsalita ang Pangulo sa ika-40 anibersaryo ng National Economic Development Authority o NEDA. Kanina ho nireport sa atin, nagbukas raw stock market, lampas na ng 6,200 na level. Just 2.5 years ago, 4,000. Seem to be not reachable. Alam niyo, pasensya na kayo, parang pareho naman ang discipline natin. Dadagdagan ko lang ng konti. Meron isang napakalaking business delegation dumating sa Pilipinas kamakailan. At yung naiwan sa aking alala, sabi nila, please consider products and services not only on the basis of price but on the quality and the ability to transfer technology. Ngayon, bakit ko nabanggit ito? Kasi nung presidente nanay ko, nagpunta ako sa bansa nila, nakausap po itong parehong organisasyon na ito at halos lumudo ako makiusap na pwede ho ba mag-invest kayo sa Pilipinas. Ngayon, sila nakikiusap sa ating tangkilikin ang mga produkto nila. Parang bumaliktad na ang mundo. May tema na NEDA at 40 and beyond, lead, engage, transform, kumpiyansa ang Pangulo na dahil sa mabubuting reforma malalampasan ng 5 to 6% economic growth target. Kinumpirma kasi nito na nitong first 3 quarter ng taong 2012, nagtala ang bansa ng 6.5% growth. It seems that there has been more good than bad news with regards to our economy. And NEDA has played a critical role in this resurgence. The good news we shared with the businessmen and world leaders we met with during the recently concluded World Economic Forum are results of your efforts to align the work of agencies. From our economic growth averaging 6.5% for the first 3 quarters of 2012 to the previous year's average inflation rate has been kept within our targets to developments we have made in our 3 priority sectors, namely agriculture, tourism, and infrastructure. Pero hindi anya dapat mag-relax ang Pilipinas sa pagpapalakas pa ng ekonomiya, partikular na sa larangan ng edukasyon, health, and social services. Bagamat pinapurihan ng magandang trabaho ng NEDA, mahalaga pa rin ang kasipagan ng ahensya para magtuloy-tuloy ang masiglang ekonomiya. Today, I am asking each one of you to strive for even better performance of your duties. I realize that these are enormous and often difficult tasks, but this request is no different from the request I have made of other public servants or even of the rest of our countrymen. When I promised that our government would tread the straight path, I did not say it would be easy. The truth is there will be no shortage of difficulties in the road ahead. So it is even more important for all of us to support each other and walk the straight path together. If NEDA has the responsibility of coordinating development efforts, each and every employee must do their best so that the agency as a whole performs well. Expect no less from the rest of us, whether in government or in wider society. In this way, we can fill the cracks as we go along and propel our country to even greater success. Nagsalita ang Pangulo matapos makuha ang mataas sa kumpiyansa ng global economic leaders sa katatapos ng World Economic Forum. Sa government website, batay sa pinalabas ng Legatum Institute 2012 Prosperity Index na lumakas pa ang ekonomiya ng bansa mula noong 2009. Ang Legatum Institute ay ang international think tank na nagsisilbing batayan ng mga investors. Bagamat may data lag o dapat palakasin sa larangan ng safety, security, and education, naka-score ng maganda ang Pilipinas sa maraming prosperity index variables, partikular na ang mataas sa kumpiyansa sa gobyerno na umabot sa 74.8% kumpara sa global average na 53.7%.
It's the Legatum Institute na minention ni Rigoberto Tiglao in his column today because sabi niya we the Philippines had rank is in the 67th slot. So compared also, this is also the lowest in our Southeast Asian countries. So why do you think na institutes saying na we are receiving such rating compared dun sa naging ratings ng World Bank, IMF and ADB na we have been bullish in our economy since 2012? Siguro, tao rin naman ang gumagawa niyan, di ba? Parang may expression of beauty is in the eyes of the beholder. Baka naman yung without actually seeing, sensa nga medyo sorry, yung may pagka-obscure sa akin yung mga data na yan. I'm trying to compare apples to apples, no? So kung dati ginagamit natin yung ratings agencies, what did they say about us before? What do they say about us now? Pag World Bank ginamit natin for the last several decades, no? So I think it would behoove us to know whether using the same standards, whether we are improving or not. So pag naghanap, siguro ganyan Mr. Tiglao, we know where he comes from. So kung maghahanap ka talaga siguro, kung mahahanap ka magsasabi kung 9 out of 10 people say maganda, siguro naman may chance mahanap ka na isa na sasabihin hindi maganda. So let's take it with the observation that the person who wrote about it is not exactly the most neutral observer. Nauna na nga ipinahayag ni Pangulong ang pag-ani ng Pilipinas ng paghanga mula sa mga World Economic Leaders sa katatapos na World Economic Forum sa Switzerland. At yan po ating pag-uulat mula sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.